Ako. Si Pei Zuan. Ako ang panganay ng pamilya Pei. Ngunit dahil sa aking kapansanan sa mga binti, ako ay itinuturing na malas, kasama ng aking ina. Kami ay itinaboy mula sa aming tahanan. Si Shi Yuan. Si Zuan ay tunay mong anak na lalaki, dahil lang sa sinabi ng doktor, na may congenital na kapansanan sa dalawang paa. Ipagpapabaya mo ba siya? Shi Yuan. Tingnan mo siya. Tito San, nasaan si Shi Yuan, Tito? Huwag. 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 Ang pamilya ko ay hindi nag-aalaga ng mga walang silbi. Ang aking ina sa buhay na ito ay nagdala sa akin upang malasahan ang init at lamig ng mundo. Muling tinawag ng pamilya ko. Wala akong pinansin, hanggang sa siya'y mawalan ng pag-asa. Ang tanging hangarin ay ang makabalik ako sa pamilya Pei. Zuener. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang tanging pag-asa ng ina ay makabalik ka sa pamilya Pei. May proteksyon ang pamilya. Kahit na umalis na ang ina, maari pa ring makapagpahinga. Para sa kanya. Bumalik ako. Zuener. Basta't matanggap ka ng pamilya Pei, maaari kang makilala sa iyong lahi. Wala na akong ibang pagsisisi. Bulag ba kayong dalawa? Hindi nyo ba nakita ang binatang mayaman na pumasok? Bakit hindi nyo siya tulungan? Binatang mayaman. Isa lang ang batang mayaman sa pamilya Pei. Kailan pa nagkaroon ng binatang mayaman? Oy! Isa pa itong bukol. Isang bukol lang. Nangangarap pang maging anak ng pamilya Pei. Talagang napakalaking biro. Ha ha ha. Ikaw, paano kayo naglakas loob? Siya ang panganay na apo ng pamilya Pei. Tumalikod ka na. Isang inang pinalayas sa bahay. Baka magpakitang gilas pa dito. Inay, pumasok kayo ni Qingluan. Ako na ang makikipag-usap sa kanila. Sigurado silang tutulungan tayo. Paano? Gusto pang umatake kahit na may kapansanan. Halika. Ngayon tatayo ako para labanan ka. Tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Sa aking kamay. Kung meron kang kamay pero hindi magamit, huwag na lang gamitin. Kaninang-kanina, ikaw ang nagtulak sa aking ina. Ang daan na nais kong tahakin, walang sino man ang makakapigil. Nakaraan. Ako ay para sa prinsipe ng bansa. May kakayahang magpanatili ng kapayapaan. May lakas upang magtatag ng bansa. Tunay na lakas. Matagal nang narating ang antas ng isang maestro. Para protektahan ng pamilya at bansa, namatay sa isang matinding labanan. Sa panahong ito, kahit na ako ay isang inutil, ngunit ang alaga ng ina ay nakapagpapasaya sa akin upang mag-rebuild ng tahimik, gamit ang tunay na enerhiya upang muling buuin ang nasirang katawan. Ngayon, malapit na ang tagumpay. Bumalik sa pamilyang Pei na kumakain ng tao. Ngunit ito ay para tuparin ang hiling ng aking ina. Ang pamilyang Pei at ako, wala nang kahit anong ugnayan. Tara na. Puno ng pamilya. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Yung Zhang pamilya ay nang-aapi na sa atin. Tinawag nila tayo. Ngayon ay pinapapunta tayo ng mga tuwid na inapo ng Pei pamilya para makipaglaban. Kapag natalo, kailangan nating isuko ang 3% ng ari-arian sa timog ng lungsod. Parang pinapakatay tayo.
Shi Yuan. Kami, Pamilya Pei, bilang pinakamalaking pamilya sa Jiangzhou, ay nasa panganib. Kung matatalo tayo sa pamilya Zhang sa pagkakataong ito, pagkatapos nito, kahit sino, kahit anong hayop, ay pwedeng mang-api sa atin. Pindutin mo lang. Huwag mag-alala, Tiyo-san. Hindi naman kami nawalan ng tao sa Pamilya Pei. Si Ziwan natin ay parehong matalino at malakas. Kaya ba nating matakot pa? Isang maliit na Zhang lang. Ganun lang. Lolo-san, ano ang katatakutan ninyo? Hintayin mo akong umakyat sa ring. Mag-isa lang ako. Kayang-kaya kong talunin ang lahat ng tao sa Pamilya Zhang. Isang bagsak lang. Si Ginoong Zishan ay isang pambihirang talento. Nandyan si Ginoong Zishan. Siguradong mananalo ang Pamilya Pei. Napakahusay ni Zishan. Pero sinabi ng Pamilya Zhang, na sa pagkakataong ito, tanging ang mga lehitimong anak lamang ang lalaban. Dito sa atin, bukod kay Zishan, sino pa ang makakapasok? Kung hindi, bakit hindi tawagin ang nasa labas? Sa kabila ng lahat, isa siyang lehitimong anak, kahit na maging panggagulong tao lang. Masasayang ang lakas ng kalaban din. Si Tio Tres baka nalilito na. Ibalik mo yung cute na yun. Isang tumor na hindi makalakad ng mag-isa. Ipapasa niya sa ring. Gusto ba niyang ipahiya ang pamilya namin, ang Pei, para lang mapahiya tayo sa buong Jiangzhou? Sa tingin ko, isa siyang duwag. Baka nga wala pang lakas ng loob na bumalik. Tama ang sabi ni nanay. Yung pagiging cute niya ay hindi bagay sa akin na kapatid. Mas maganda kung hindi siya babalik, para hindi niya ako ikahiya. Kung talagang hindi na kaya, maghanap na lang ng kamag-anak na mas malapit. Magpanggap man lang. Okay na. Basta nandito tayo. Si Zishan ang bahala. Ano pa ang ikatakot? Malubha ang kalagayan ng ina. Gusto niyang bumalik sa Pei family. Tanggapin mo. Ligtas ang Pei family. Hindi mo tatanggapin. Pamilya Pei, nawasak. Ang buong pamilya. Pamilya Pei, nawasak ang buong pamilya. Walang galang, mahal na bagay. Ganyan ba ang asal mo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda, sa harap ng may-ari ng bahay? Nagmamalaki ka pang magsalita, akala ko sino ka. Ay, ikaw pala yung pinalayas na cute na bata noon. Ano na? Hindi ka na makakabeg sa labas. Kaya bumalik ka para maghasik ng gulo. Nawasak ang buong angkan. Nakakatawa talaga. Isang maliit na cute na hindi marunong maglakad. Medyo mayabang ang tono. Sasabihin ko sa'yo, hindi tumatanggap ang Pamilya Pei. Ikaw na maliit na cute, ngayon, kaagad, lumayas ka, walang modo. Talagang tulad ng ina, tulad ng anak, lumayas ka, lumayas ka. Yung tingin niya sa atin, parang tinitingnan ng isang grupo. Pwede mong tingnan ng patay na anay anumang oras. Anong tinitingnan mo? Ikaw na cute, tama na. Ginoo. Isang meridian ang naputol, kaya hindi na makakapasok sa martial arts. Isang may buong katawan na naputol ang mga kamay at paa, naging isang inutil. Dalawang mid-level na mandirigma, ako mismo ang nagsagawa, hindi pa rin posible sa isang iglap, na mapahamak sila. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako tinatawag na ama, alam ko. May sama ka ng loob sa akin. Noong mga panahong iyon, pinalayas ko kayong mag-ina sa tahanan ng mga Pei. Talagang wala akong magawa noon. Sa mga nakaraang taon, kumusta kayo ng iyong ina sa labas? Mabuti ba ang inyong kalagayan? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan.
Ngayon, gusto lang ng ina ko na makabalik sa pamilya ni Pei. Mukhang, si Suwan ang tanging kahinaan niya. Kung mahawakan lang natin ito, baka magamit pa natin sa pamilya ni Pei. Kung gusto mong makabalik ang ina mo, pwede naman. Kamakailan lang ay nagkaroon ng kaunting problema ang pamilya Pei. Basta't matulungan mo ang pamilya Pei na manalo sa laban na ito, hindi lang kita bibigyan ng pagkakataon na maibalik ang iyong ina sa posisyon bilang pangulo ng pamilya Pei, kundi gagamitin ko ang lahat ng yaman ng pamilya Pei para sa kanya. Paano ito magiging maayos? Isa siyang bukol. Paano siya makakapag-perform sa entablado? Hindi ba talo na tayo? Zuener, hindi pwede. Ang iyong binti. Huwag mong siya sanang pagbigyan. Nais kong malaman mo kung ano ang iyong ipinangako. Hindi ko magagawa. Sasaktan ko ang buong pamilya ng mga Pei sa aking sariling mga kamay. Nais kong malaman mo kung ano ang iyong ipinangako. Hindi ko magagawa. Sasaktan ko ang buong pamilya ng mga Pei sa aking sariling mga kamay. Ano ang sinabi niya kanina? Pinatay ang pamilya ng mga Pei. Akala niya kung ano siya. Nanay, baka may alam siya na hindi natin alam na galing niya. Halimbawa, mas mabilis siyang tumakbo kapag umiikot. Tama si Zishen. Sobrang mayabang. Hindi mo man lang tiningnan kung ano ka. Tumahimik ka. Sa isang iglap, nawasak ang dalawang mid-level na mandirigma. Isang salita, napatahimik ang lahat. Ang katangiang ito at lakas. Hindi basta-basta taglay ng isang 12 taong gulang na walang silbi. Natulad ko, ang anak kong ito. Ano ba talaga ang pakay nito? Sa laban ng paligsahan, may sarili akong plano. Ipapahawak ko sa kanya ang huling laban. Huwag, Ginoo. Ipapahawak ko sa kanya ang huling laban. Kung sakaling matalo ang mga nauna, asahan pa kaya na isang tumor ang makakatulong sa pagbawi. Ito, hindi ba't pinapahiya nito ang pamilya Pei? Parang pinipiga ito sa lupa. Pumunta ka at ayusin ang tahimik na silid sa kanluran. Ihanda ito. Hayaan. Hayaan silang manirahan doon, mag-ina. Walang utos ko. Walang sino man ang pwedeng istorbohin. Zuener, paano mo siya masasagot? Sa ibabaw ng ring, walang mata ang mga espada at tebak. Kung sakaling may mangyari sa'yo, paano na ang ina mo? Inay, mag-alala ka. Walang makakasakit sa akin sa araw na ito. Magpahinga ka lang ng maayos. Ang natitira ay akin nang aakuin. Kaya't mag-ingat ka ng mabuti. Pupunta na ako sa silid na iyon upang magpahinga. Magtiwala ka sa akin. Walang masamang mangyayari. Ginoo. Lihim na sulat mula sa Beijing. Ang 3 estratehiya mo para sa pagtatanggol sa border. Lahat ay tinanggap ng hari. Lubos na ikinalugod ng emperador. 3 beses. Personal na pumunta sa iyong tago-tagong lugar sa Jiangdo. Lahat ay pinigilan ng mga alipin mo pabalik. Ngayon, hindi na makapaghintay si Haring. Ipinadala ang pinuno ng mga hukbong panseguridad, si Wei Jing, ng bagay na ito. Sabi ni Haring, kahit makita mo o hindi, ito ay kanyang personal na ipinagkaloob bilang isang lihim na tagapagsiyasat. Tingnan ang utos na ito, parang nakatagpo ka ng hari. Walang silbi na maliit na bagay. Itago mo na lang muna. Sino yan sa labas? Ginoong mayaman. Inanyayahan ng Panginoon ang tanyag na martial artist mula sa Jiangzhou. Guru Wang, ang Diyos ng bakal na kamao. Mula bukas, magsisimula na siyang magturo sa iyo ng martial arts. Mga martial arts na tao, ang mga sining ng pakikipaglaban sa mundong ito, ay mga mababaw na kasanayan sa suntukan lamang. Hindi pa nga nakakalampas sa threshold ng enerhiya, at may karapatan bang magturo sa akin? Paalis siya. Kung hindi dahil sa siyam na bahagi ng lakas, na nakatuon sa pagsugpo ng mga nakaharang na daluyan ng enerhiya, ang kasalukuyang magagamit na tunay na enerhiya, ay hindi aabot sa 1/10 ng panahon ng kasagsagan nito. Kung hindi,
Ang maliit na pamilya ni Pei ay madaling mapabagsak. Bakit pa kailangang maging ganito kahirap? Qingluan, pangasiwaan ng pintuan ng bahay. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Ito ay ang Panginoon. Ginoo, nakita nyo na. Yung maliit na cute, wala ng kaunting disiplina. Sa harap ng buong pamilya ay naglakas loob siyang sumagot sa inyo. Ano na ang mangyayari pagkatapos nito? Itong mga walang puso at walang utang na loob, hindi dapat makapasok sa malaking bahay ni Pei. Ginoo, nakita ninyo, yung batang iyon, wala nang kahit anong paggalang. Sa harap ng buong angkan, matapang pa rin siyang tumutol sa inyo. Anong mangyayari sa susunod nito? Ang ganitong uri ng taong walang puso at walang awa, ay hindi dapat papasukin sa tahanan ng pamilya Pei. Inay, bakit ka nakikipag-away sa isang bata? Isang taong hindi makalakad, isang may kapansanan. Akala mo ba makakapagpabago pa siya? Ginoo, hindi ba't sinabi mo, hayaan siyang unang lumabas? Para maging panggagatas ba? Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Hayaan siyang maging huling lumabas. Kung ang batang ito ay talagang cute, unang lumabas siya. Ano ang pagkakaiba? Ang batang ito ay may natatanging kapalaran. Kung kaya niyang talunin ng Zhang sa kanyang sariling kakayahan. Para sa atin, ito rin ay isang magandang bagay. Kung matalo siya. Para sa karangalan ng pamilya Pei, lalaban siya sa 3 entablado. Ano ang masasabi ng mga tao na hindi tayo Pei? Sa oras na iyon, magbigay ka ng pera sa bayan. Tapos na ang usapan na iyon. Paano naman si Suwan? Hindi mo ba talagang gusto mong paalisin siya pabalik sa pamilya Pei? Posisyon bilang pangunahing ina sa pamilya Pei. Hindi pwedeng sakupin ng isang babaeng iniwan ng karangalan nito. Bakit ang lamig? Hindi ba nakasara ang bintana? Wala, hindi. Nakasara naman lahat. Tawagin mo ang tao. Mga bagay na ipapadala sa pinuno ng lungsod. Tinanggap na ba nila lahat? Umuwi na ang may-ari. Nakarating na lahat. Sabi ng punong bayan. Ang mga bagay ng pamilya Pei ay kanyang mga bagay. Maaari tayong mag-relax. Sa ganitong paraan, walang alalahanin ng pamilya Pei. Pei Shiyuan. Mukhang hindi mo talaga naalala ang aking babala. Walang anuman. Malalaman mo rin agad. Ang sinasabi mong pamilya, mukha, para sa akin, ay alikabok na madaling durugin. Maganda ang ginawa ng pamilya Pei ngayon. Nagsimula sila sa 50 milyon. Ayos, ayos. Ikaw. Sino ka? Tao. May mamamatay tao. Pinuno ng Imperial Guards ng kabisera, Wei Jing. Nagsasagawa ng utos ng kanyang kamahalan. Ginoo ng lungsod. Kailangan mo pa ng ibang tao. Mahal na Ginoo. Pera. Hindi ko alam na ang pinuno ay nandito. Ano po ang utos? Ako po ay handang tumulong. Ako po ay handang tumulong. Hindi na kailangan. Dumating ako sa Jiangzhou para sa isang bagay, para hanapin ng isang tao. Gusto ko rin gamitin ang koneksyon ng Ginoo ng lungsod. Mangyaring sabihin, Ginoo, sino man ang hinahanap ninyo, kahit na kailangan kong maghukay ng 3 talampakan, tiyak na mahahanap ko siya para sa iyo. Mahal na Ginoo, mangyaring bumangon. Ang taong hinahanap ko ay walang pangalan, at walang larawan. Meron lamang isang palayaw, mahal na hari, mahal na Ginoo. Tawagin siyang tagasalungat. Panganay na Ginoo, ako po si Wang Chong. Inanyayahan ng pinuno ng pamilya, naturuan kayo ng sining ng pakikipaglaban. Panganay na Ginoo, inutusan ng may-ari ng bahay si
Ikaw. Dahil hindi ka pwedeng gumalaw, yung karaniwang pakikidigma gamit ang kamao, hindi na talaga magagawa. Kaya naman, naghanda ako ng mga ito para sa'yo. Ginoo. Ngayon ikaw, ay may kapansanan sa mga binti, at wala ng lakas. Sa buhay na ito, wala ka ng kaugnayan sa sining ng pakikipaglaban. Ngunit sa daan ng mga lihim na armas, ang mahalaga ay ang paraan ng paggamit, ang tingin, at ang tamang pagkakataon. Sa patuloy na pagsasanay, maaaring magkaroon ng kaunting, kakayahang protektahan ang sarili. Ginoo. Ito ang inyong tanging daan. Umaasa sa iba, sa huli ay maliit na daan. Sa sariling pag-aaral, walang silbi. Iginagalang ko kayo bilang malaking anak ni Pei. Binibigay ko ang kaunting paggalang. Ngayon ay nasira na ang dalawang paa ninyo. Kaya kayang mag-practice ng mga lihim na armas, ay isang malaking biyaya na sa inyo na. Hindi pa rin ninyo alam ang pag-iingat. Baka naman akala ng nakababatang anak na lalaki, siya ay isang henyo sa martial arts. Kahit gaano pa kitilim ang espada, sa kamay ng isang walang silbi, ito ay nagiging isang panghiwa ng prutas. Kahit na ang mga dahon ay lumilipad at mga bato ay nababasag, sa kamay ng isang bihasa, maari itong kumitil ng buhay. Tunay na chi. Gamitin ang chi upang kontrolin ang bagay. Ito ay antas ng guro. Guro ng martial arts. Nasa itaas ang guro. Ang maliit na tao ay walang mata upang makilala ang Taishan. Dapat malaman ng maliit na tao ang kanyang lugar. Humingi ng tulong, guro. Tanggapin mo ako bilang alagad. Kahit pa magtrabaho ng hayop, handa akong gawin. Hindi ka karapat-dapat. Oo nga, ano ba naman ako? Kahit ang mag-abot ng sapatos sa guro, wala siyang kwalipikasyon. Iyon ay dahil sa malaking halaga ng bahay na. Tinawag si Wang Chong. Bakit umalis na siya sa isang araw? Mukhang ang ating malaking binata, talagang walang pag-asa. Pati mga guro ay naiinis at umalis. Nanay, ganyan ang itsura niya, parang may sakit. Gusto pang matuto ng martial arts. Huwag nang pagtawanan ang tatlo. Kapag dumating ang araw ng laban, gusto kong makita kung paano siya mababalian ng buto at dadalhin palayo. Sa huli, isa siyang inutil. Hindi ito dapat ipakita sa publiko. Itong artipisyal na bundok, hindi, wala sa kakayahan ni Wang Chong ito. Ito ay gawa ni Pei Zuan. Sabihin mo, ano ang nangyari kanina? Pangunahing bahay, si Wang Chong ang dumating kaninang umaga, habang tinuturuan ng batang lalaki na mag-practice. Naging ganito siya. Nasaan si Wang Chong? Si Wang Chong. Parang natakot siya. Nagtakbo na parang takot na takot. Nagsisigaw pa ng kung anong guro. Guro. Talagang guro. Guro. Sa mundong ito, mahigit 100 taon na, walang lumitaw na guro. Siya, isang 12 taong gulang na may kapansanan. Talaga bang isang guro? Si Pei Zuan. Ilan bang lihim ang itinago mo? Hindi ko talaga maunawaan ka. Zizuan, ngayon, nasa iyo na ito. Kailangan mong ipakita sa mga taong humihiya sa pamilya Pei. Buksan mo ang iyong mga mata. Inay, mag-relax ka lang. Yung cute na bata ng Zhang. Sa loob ng 3 galaw,
Tiyak na papaluhod siya at hihingi ng tawad. Sige. Bakit ka natatawa? Tinitingnan kang walang alam sa laki at liit ng mundo. Mahina ang iyong posture. Hindi stable ang hininga. Mahina ang hakbang. Walang lakas. Hindi ka pa nga makatatayo ng matatag. At sinubukan mong labanan gamit ang tatlong galaw. Parang baliw na nagsasabi ng pangarap. Parang baliw na nagsasabi ng pangarap. Ikaw, maliit na cute. Ano bang alam mo sa martial arts? Hindi ako matatag sa aking posisyon. Ikaw, na wala pang matibay na posisyon, anong karapatan mong sabihan ako? Anong karapatan mong sabihan ako? Zishen, paano mo naman nasabi yan tungkol sa kuya mo? Wala akong ganitong kuya. May palabas na. Hindi pa lumalabas ang mga tao sa Pamilya Pay. Sila na mismo ang nag-aaway. Narito na ang punong lungsod ng Jiangzhou. Magandang araw, Ginoo. Ginoo, Ginoo, tingnan mo, siya iyon. Yung guro ng martial arts na sinabi ng maliit na tao kahapon, ay itong tao, si Ginoong Pei. Ginoong Wang, baka nagbibiro ka lang. Isang batang nakaupo sa wheelchair. Ay karapat dapat bang tawaging guro? Talagang nakakatawa. Banda ng hukbong pangseguridad. Nakahanap pa ang emperor ng paraan na maabyutan dito. Ang batang ito ay may kakaibang aura. Hindi siya basta-basta tao lamang. Hindi mahanap ng hari, isang tagapagpayo na nakatuon sa pambansang patakaran, na nakaupo lang sa wheelchair. Isang batang 12 ang edad. Isang batang may kapansanan, ay maaaring maging batayan ng pambansang patakaran, na magtatakda ng kaharian. Hindi. Tiyak na may mali sa tracker na ito. Kailangan kong suriin muli. Nako. Baka ito na ang Ginoo, yung tungkol sa pagkuha ko ng pera ni Pai, sa pag-aresto sa akin. Naging kaaway ko siya. Hindi ako makakain ng maganda, mga kaibigan. Labanan sa paligsahan ng Zhang at Pai. Magsisimula na tayo. Sige, Bisheng. Ikaw pa ang karapat dapat na magrepresenta sa Pamilya Pay. Susunod. Sige. Wala na bang tao sa Pamilya Pay? Magpadala kayo ng mga mahihinang tao para maghatid ng 3. Mukhang ngayong taon ng lupa sa timog ng lungsod, ay mapupunta na kay Zhang. Hindi na kaya ang Pamilya Pay. Hindi mangyayari. Basta nandyan ang malaking anak, hindi matatalo ang Pamilya Pay. Ang kapangyarihan ng Grandmaster, hindi nyo kailanman mauunawaan. Sira na ang ulo nyo. Umaasa pa kayo dyan sa may kapansanan. Hindi na siya tinamaan sa entablado. Ayos na iyon. Ang batang si Tai Niu. Tila nakapasok na. Sa antas ng mga mataas na mandirigma, mukhang tanging. Si Zizuan lang sa Pamilya Pay ang may pagkakataong talunin siya. Iligtas ang dangal ng Pamilya Pay. Kailangan nating ibalik ito. Tatay, tingnan mo lang. Sige. Nakita mo ba? Ito ang ating kambal na Diyos.
Si Ginoong Zishan ay tiyak na mananalo. Talunin si Zhang Tainyu. Si Young Master Zishan ay siguradong mananalo. Talunin si Zhang Tainyu. Si Zishan ang tunay na pamilya Pei, ang kinabukasan nilang pag-asa, hindi tulad ng iba, na nakaupo lang sa wheelchair, na nagiging pabigat sa pamilya. Matatalo siya. Sinasabi ko sa'yo, isang kapansanan, anong pinagsasabi mo? Ginoong Zishan, malinaw na nasa ibabaw ka. Pei Zuan, anong iniisip mo? Bumaba ka sa paglalay sa sarili mong kapatid. Tingin ko sa'yo. Ito ay inggit. Mukhang mabangis ang kanyang atake. Ngunit sa katotohanan, walang kasunod na lakas. Tatalo siya. Isang usaping oras na lang. Sige. Sinabi mong matatalo siya. Sige nga, sabihin mo, gaano pa siya katagal makakapagtagal? 5. 5 oras. 5 minuto. 4. Hindi ito pagkakataon. Tiyak na hindi ito pagkakataon. Walang pagkakamali. Ang ganitong kontrol sa laban. Ang ganitong tingin na parang ang lahat ay mga pyesa sa laro. Hindi ba? Hindi ba siya talaga? Pei Zuan, umakyat. Qing Luan. Itulak mo ako pataas. Oo. Ano? Itong pipi. Talagang gusto niyang umakyat sa entablado. Nasuran na ba siya ng ulo? Kakatapos lang barilin ng halos mamatay ang nakababatang kapatid niya. Aakyat siya. Hindi ba't para sa ulo? Zuaner. Zuaner, hindi ka pwedeng umakyat. Hindi ka pwedeng pumasok sa ring. Zuaner, bumalik na tayo ngayon. Hindi na tayo babalik sa bahay ng Pei. Basta't ikaw ay ligtas, anak. Shi Yuan, pakiusap. Patawarin mo si Zuaner. May sira ang kanyang mga binti. Paano siya makakapasok sa ring? Anong pamilya Pei? Anong katayuan? Ayoko na lahat ng iyon. Shi Yuan. Nakakainis. Nagsimula na ang laban ngayon. Mukha ng pamilya Pei. Hindi na dapat pang mawala. Tama. Si Su Wan, gusto mo bang gawing katatawanan ng pamilya Pei sa buong Jiangzhou? Kakabagbog lang kay Zishan. Siya bilang nakatatandang kapatid. Kailangan bang maging takot na pagong? Nanay. Bumangon ka. Nanay. Sabi ko na. Ibabalik ko ang lahat ng sa iyo, na pag-aari. Maniwala ka sa akin. Pei Shi Yuan. Bago ka umakyat sa entablado, tanong ko lang, yung sinabi mo dati, tama pa rin ba? Sabihin mo na lang kapag nanalo ka. Sige na. Tunay ngang wala ng tao sa pamilya Pei. Ipapadala pa ang isang maliit na may kapansanan para mamatay. Kung ngayon ka palang magmamakaawa at magpapakumbaba, may pag-asa pa. Yung bakal na toro na yan, hindi man lang niya maabot ang isang piraso ng kanyang damit.
Yung galaw niya. Hindi, yung kakayahan niyang kontrolin ang wheelchair. Sobrang galing, parang hango sa pangarap. Kaya niyang manalo sana. Bakit hindi siya kumilos? Nandyan siya. Binabastos niya si Zhang Tainyu, leader ng pamilya. Nakita niyo ba, yung batang ito ay sadyang nagpapabagal. Kahit na may kakayahan siya, pero ayaw niyang kumilos. Kung hindi siya mananalo, kailangan nating ibigay ang minahan sa timog ng lungsod. Sa ibang tao, ito ay mahigit 1 taon. Nakita ng milyon-milyon. Ginagawa niya ito ng sadya. Gusto niyang dalhin ang buong pamilya Pei para samahan siya sa libingan. Shi Yuan. Huwag kang papayag. Huwag mong hayaang bumalik ang kanyang ina bilang may bahay. Itong cute na ito ay isang salot. Pei Zuan, basta't kaya mong manalo, ibibigay ko sa iyo ang libo-libong ginto, sakahan ng 100 ektarya. Pei Zuan, ano ba talaga ang balak mo? Ang kondisyon ko, mula simula hanggang wakas, isa lamang. Tanggapin mo. Oh, walang usapan. Kailangan mong tanggapin, o kaya, walang usapan. Ginoo ng bahay, sagutin mo na siya agad. Hindi pwedeng mawala ang minahan. Oo, ginoo ng bahay. Ito ang buong, ang interes ng pamilya Pei. Sige, basta manalo ka lang. Ipapabalik ko ang ina mong si Suwan. Bumalik sa pamilya Pei, muling mabuhay sa posisyon. Mahal kong maliit, lalabag ka ba sa akin? Palo. Mamatay ka na. Zuener, mapanganib. Mamatay ka na, siguradong naging pulbos ka na, karapat dapat ka, isang maliit na cutie, ang tapang mo namang mga api, ngayon, ayos na, kasama pa ang buhay niya, paano na ngayon? Si Zuener. May kakaiba, hindi niya pwedeng basta-basta. Mukhang tapos na talaga tayo, wala nang Alna. Ngayon, ang pamilya Pei, ay tuluyan ng naging katatawanan sa Jiangzhou. Sino mang nanakit sa aking pamilya, mamamatay. Inay, huwag kang matakot, nandito ako, hindi ka masasaktan. Mabilis na karne, tumutulo ang sabaw. Bigla siyang tumayo. Gumaling na ang kanyang binti, paano ito pwedeng mangyari? Nasaan na siya? 3 taon na ba? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Tingnan mo na ang Iron Ball. Leader, hindi maganda. Si Tai Niu ay naputol ang mga ugat. Naputol ang mga ugat, ganap na nasira. Pei Shi Yuan. Sabi ay mga kabataan ang maglalaban. Bakit ang mga tao sa pamilya Pei ay naglagay ng ganitong lason? Kung hindi ka magbibigay sa akin ng paliwanag ngayon, ang pamilya Zhang ay makikipagdigma sa pamilya Pei hanggang sa wakas. Puno ng pamilya Zhang. Ito ay dahil sa batang iyon. Lahat ito ay kagagawa ni Pei Zuan. Kailangan mo bang hanapin? Hanapin mo si Pei Zuan. Hindi kami pakialam sa pamilya Pei. Tungkol sa bagay na ito, Zhang Patriarch, maingay, maingay. Anong sinabi mo? Nasaktan ng mga tao sa pamilya Zhang ang aking ina. Buhay pa. Ito ay napakalaking awa. Magsalita ka pa, susunod na walang silbi, ay ikaw. Magsalita ka pa, susunod na walang silbi, ay ikaw. Pei Shi Yuan, ayos lang. Ganito ang mga tao sa pamilya Pei. Pangalan Zhang, kaya nga hindi kasing galing ng anak mo.
Kaya nararapat lang na mawasak siya. Nang saktan niyo ang mga tao sa pamilya Pei. Bakit hindi kayo nagsasalita? Ngayon, ang tao ay naubos na. Alam na ang takot. Kayo, pamilya Zhang. Hindi ba kayo kayang matalo? Ginoo ng pamilya. Huwag makipag-usap sa kanila. Itong cute na ito ay umalis ng walang pahintulot. Ayon sa mga patakaran ng laban sa malaking kompetisyon. Talo na siya ngayon. Tama. Nang umalis siya sa entablado, talo na siya. Ginoo ng lungsod. Kayo ang pinakamakatarungan. Mangyaring ipahayag na. Sa pagkakataong ito. Nanalo ang pamilya Zhang. Kawalang hiyaan. Sila nga ang mga tao ng Zhang. Na unang nang buwal sa ilalim ng entablado. Si Pei Zuan ay bumaba sa entablado. Para iligtas ang kanyang ina. Ang mga alituntunin ay mga alituntunin. Ginoo ng lungsod. Mangyaring. Maging makatarungan. Ginoo ng lungsod. Bumaba si Pei Zuan. May dahilan ng pangyayari. Umaasa kami sa inyong pangunawa. Ginoo. Sa pagkakataong ito, ang Zhang family ay tanging sa inyo nakatingin. Huwag mag-alala, tayo na mula ngayon, ay pamilya na. Ang mga bagay ng Zhang, ay mga bagay ko na rin. Ang pera ni Zihai, ay talagang naayos na natin. Bakit ganito? Ginoong Chen, Ginoong Chen. Dahil ang pinuno ng bayan, ay walang pagtutol. Kaya tayo. Sandali lang, mga ginoo, nakita nyo na lahat. Siyempre, ito ang bakal na baka. Hindi siya kasing galing ng iba. Talo na siya. Si Pei Zuan ay labis na nagmamadali para sa kanyang ina. Kahit na siya ay bumaba sa entablado, dapat itong maunawaan. Sa laban na ito, nanalo si Pei Zuan. Ayon sa alituntunin, dapat ay hominin kayo, Zhang pamilya. Mga ibang disipulo, hindi ko alam kung mayroon pang iba. Sa Zhang pamilya na handang makipaglaban. Sino ka ba? Hindi pa nga nagsasalita ang punong lungsod. Bakit ka pa nandyan? Ikaw ang magtatakda ng panalo at talo. Tumahimik ka, Ginoo, ang pinuno ng lungsod. Ikaw na. Ito ang ibig kong sabihin. Sa round na ito, natalo si Zhang Tainyu. Kayo, pamilya Zhang, magpatuloy sa pagpapadala ng tao sa entablado. Hominin si Pei Zuan. Ginoo, ibinigay ko ito sa inyo. Kung hindi na kayo, Zhang pamilya, magpapatuloy sa pagpapadala ng tao, mas mabuting umamin na lang kayo ng pagkatalo. Ayos, ang tapang mo talaga. Ang pamilya namin, Zhang, magpapatuloy pa rin kami, kahit si Zhang Tainyu, hindi makakatapat kay Pei Zuan. Kayo, pamilya Zhang, gusto pa rin ba ninyong magpadala ng tao para maghatid ng ikatlo? Tama, mukhang walang makakalaban sa pamilya Zhang. Sa tingin ko, mas mabuting magpasya na lang tayo na sumuko. Sino ang nagsabing walang talento ang pamilya namin Zhang? Ginoo ng pamilya, si Pei Xuanhui, ang henyo ng Zhang pamilya, matalas ang kanyang mga pamamaraan. Hindi pwedeng hindi namin gantihan ang utang na ito. Hindi pwedeng hindi namin maghiganti. Zhang Shaolin, humihingi ng laban. Hindi ito ang Zhang family. Ang huling henerasyon na genius, si Zhang Shaolin, nakalabas na siya ng kulungan. Zhang Lingxiao, wala ka bang hiya pa? Sabi natin, ang laban ay para sa mga batang henerasyon. Itong si Shaolin, malapit ng magtatlumpu. Tama ka. Hindi ito tama. Hindi namin tatanggapin. Pei Shiyuan, magkakaroon tayo ng kasunduan. Ipagpatuloy natin ang laban, kahit manalo o matalo. Ang lupa sa Timang, ay sa pamilya ni Pei. Ang lupa sa silangang bahagi ng Zhang. Ako rin, magbibigay kami ng 30% sa inyo, Zhang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ang tatlo niya.
Si Zhang Tainyu ay mula sa Zhang pamilya, isang henyo na hindi matatagpuan sa 100 taon, na nasira ng batang ito, Ibibigay ko ang lahat ng pag-aari ng Zhang, upang siya ay magbayad ng halaga. Puno, si Pei Zuan ay may anyo ng isang guro, sa tamang panahon. Siguradong ako ang pag-asa ng pamilya Pei. Hindi pwedeng sumuko. Anong pag-asa? Isang batang hindi sumusunod sa utos. Pwede pa bang tawaging pag-asa? Ngayon pa lang, nagmatigas na siya sa pinuno ng pamilya. Bukas, tiyak na magtataksil na siya sa pamilya. Ganito klase ng tao. Masasama lang ang dala nitong problema. Tama ka dyan. Ito talaga ang tunay na pakinabang. Kung wala si Pei Zuan, magkakaroon pa ng isa. Ipapalit niya sa isang malaking lupa. Ito ang negosyo. Sulit nga. Tama. Sa kanyang mga mata, si Suwan lamang ang nandoon. Hindi siya kabilang sa pamilya Pei. Dahil ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pamilya. Hayaan na siyang umalis. Sige. Dahil ang pamilya Zhang ay handang magturo sa mga nakababatang miyembro ng pamilya Pei. Iyon ay kanilang karangalan. Sa arena ng laban, walang pinipiling suntok. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Pei Shiyuan, ikaw ay walang silbi bilang isang ama. Sa ganyang talento ng kilin, ay nawala sa iyo. Para makakuha ng isang pirasong lupa, ang mukha ng iyong mga ninuno sa Pei, ay iyong pinabayaan. Ginoong Zhang, Ginoong Pei, kayo dalawa, ay talagang nakipagpalitan ng buhay ng isang bata. Napakamasahol pa sa hayop. Tawagin ang tao. Agad na itigil ang laban na ito. Ginoo. Maling pahayag ito. Sabi nga nila, mahirap maghusga sa mga personal na usapin. Yung tungkol sa dalawang pamilya nila, hindi rin namin pwedeng pakialaman. Ikaw, Ginoo. Sa oras na ito, nailalantad mo na ang iyong sarili. Magiging mahirap na yon. Ako rin ay nagsusumikap para sa iyong kapakanan. Para sa isang bata. Na-delay ang iyong paghahanap sa mahalagang bagay na si Chen Xiang. Alin ang mas mabigat at alin ang hindi, dapat pag-isipan ng mga matatanda. Si Chen Dahai, bakit bigla siyang naging matapang? Ngunit ang pagkatao ni Ginoong Chen Xiang ay hindi pa tiyak. Talagang hindi ko dapat kumilos ng padalos-dalos. Tao. Ihanda ang tinta at papel. Pipirmahan na natin ngayon ang kasunduan sa paglilipat ng lupa sa silangan ng lungsod at ang utos ng Sheng. Pei Zuan. Why Bei? Kailan ko sinabi na gusto kong magpatuloy sa laban? Mahal na mahal, nasa bingit na ng panganib pero matigas pa rin ang ulo. Hindi mo kayang kontrolin ito. Pei Zuan. Ito ay utos ng pinuno ng pamilya. Maglakas loob ka bang sumuwi? Ano ang pakialam ko sa pinuno ng pamilya Pei? Pei Shiyuan. Akala mo anong klaseng tao ka? Baliw na ba itong si Pei Zuan? Naghahanda siyang magalit sa dalawang malaking pamilya. Pati ang pamilya Pei ay handang iwanan siya. Ano ang pagkakaiba kung magalit o hindi? Naging suwail ka na. Kaya mong labagin ang utos ng punong pamilya. Pei Zuan, ang lakas ng loob mo. Ikaw, isang sumpa. Kaya mong labagin ang utos ng punong pamilya. Gusto mo bang gawing katatawanan ang Pei pamilya sa Jiangzhou? Pei Zuan, sobrang labis na ito. Gusto mo akong masaktan? Pwede. Ang kondisyon ay, ang taong nanakit sa aking ina. Dapat ay 3. Tingnan mo kung ano ang magagawa ko. Ang iyong ina ay nasaktan ng mga gwardya. Ano ang kinalaman ko dito? Kailangan mong putulin ang isang braso. O magbayad para sa aso mong inaalagaan. O ibigay ang iyong bantay. Hayaan mong ako ang pumatay sa kanya. Ha ha ha. Ano ang narinig ko? Isang pilay na itinakwil ng pamilya Pei, na naglakas loob pang sabihin na ipapakasama ang pamilya Zhang. Talagang walang alam sa buhay. Pei Zuan, tumahimik ka na. Agad na mag-sorry sa may-ari ng pamilya Zhang. Pei Shiyuan, Zhang Lingxiao, hindi ko nakikipag-usap sa inyo. Ang anak mo ay baliw. Huwag mo nang pansinin. Ikaw ang salot.
Pei Zuan, ang talim ng iyong kutsilyo ay masyadong matalim. Nakakasakit sa iba at sa sarili. Hindi na pwedeng iwan. Sige, Pei Zuan. Dahil hinahanap mo si San. Ang pamilya Zhang ay tutulong sa iyo. Nasaan ang nakatatandang tao ng pamilya Zhang? Narito. Ibigay mo sa akin. Hawakan mo ang cute na ito. Oo. Ayos na ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng cute na ito. Bigyan mo ako ng 3. Nagmamagic, sabay-sabay, punitin siya. Ito, hindi ba ito ang katulong ni Pei Zuan? Bakit ang galing-galing niya? Sa isang iglap, 3 matandang elder. Isa ay malubhang sugatan, isa ay nasa coma, at isa ay naparalisa. Siya pa rin ba tao? Hindi posible, hindi pwedeng mangyari. Pakpak ng paru-paro na lumilipad sa bulaklak, naalala ko na. Tama, siya nga, siya ang nawala 3 taon na ang nakalipas. Ang Shadow Killer, Qingluan. Ano? Shadow Killer Qingluan. Siya ang nag-iisa na. Natalo ang 300 mersenaryo ng Blackwind Stronghold. Top 10 na eksperto sa mundo ng martial arts. Pang-6 sa ranggo, Yingsha Qingluan. Ganito ang mga alamat na nangungunang eksperto. Bakit kaya binibigyan niya ng isang 12 taong gulang na may kapansanan bilang alalay? Itong si Pei Zuan. Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Ginoo. Ginoo. Qingluan tawag sa kanya na Ginoo. Isang 12 taong gulang na may kapansanan. Paano niya napasunod? Pinakamagaling sa buong Jianghu. Ano ba talaga siya nakakaibang nilalang? Kailan lumabas ang isang ganitong tao sa pamilya Pei? Kaya pala nakakatakot siyang umakyat sa entablado. Kaya pala walang takot siya. Nalaman ko na ang kanyang lihim. Ang kanyang panlaban ay Shadow Kill. Paano pwedeng mangyari iyon? Yung inutil na iyon. Paano posible ito? Napapayag ang Yingsha Qingluan. Natawagin siyang amo. Siya ba ay isang potensyal na katulong? Inay, wala na kayong sakit. Napanatili ko muna ang inyong puso, Zuener. Huwag ka nang tumama ulit. Uuwi tayo. Okay lang bang umuwi? Qingluan. Dalhin ang ina para makapagpahinga. Oo, amo. Ang kamay ko. Sinabi ko na. Papalitan kita ng isang kamay. Pei Zuan. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat, elder ng Zhang. Gusto kong patayin ka. Gusto kong patayin ka ng 3 beses. Walang kailangan. Itigil mo. Isang utos sa ilalim ng tubig. Talagang siya ang Chen Xiang. Siya nga, ang kasalukuyang Chen Xiang, na pinuri ng emperador bilang isa, na haligi ng bansa, isang misteryosong tao, ay isang 12 taong gulang na may kapansanan. Nabaliw ka na.
Kaya mong makialam sa mga bagay ng pamilya Zhang. Ikaw na isang tagapagbantay, anong sakit ang meron ka? Umalis ka na agad. Kung hindi, papatayin kita pati na rin. Tagapagbantay. Zhang Lingxiao. Tumingin ka ng maigi. Pinuno ng haring lungsod na pambansang puwersa. Nandito si Wei Jing. Hindi ba, gusto mo pang harangan ang aking daan? O sabihin mo, na ang pamilya Zhang ay nagbabalak ng rebelyon. Ginoo, napaaga po ako. Ito na ang pauwi mo. Uwi na. Kailan ko ba sinabi na uuwi na ako? Zhang pamilya, Pei pamilya, pero ganun lang. Sa isang iglap, mawawala, kakayahan ng isang nakatatanda. Alam ko na, pero, yung sakit ng babaeng ito, talagang, hindi na pwedeng manatili dito sa ring ng matagal. Umalis na tayo, oo. Yung tinatawag na tagapagmana ng pamilya Pei, mga mahal na gamit lang naman ito, dalhin mo siya, oo. Zizuan. Shi Yuan. Tulungan mo si Zizuan. Dinala siya ng cute na iyon. Papatayin niya si Zizuan. Shi Yuan, please. Bilisan mo at iligtas siya. Bakit ka umiiyak? Walang silbi. Isang walang kwentang pasaway na bata. Kung mawawala, mawawala na. Tiyo Wu. Hindi ba't ikaw ang pinakamasayang kasama si Zishen? Iba na ang sitwasyon ngayon. Isang Pei Zishen. Nawala na ang buhay. Ngayon ang pinakamahalaga ay kunin ang lupa ng Zhang. Palakasin ang pamilya Pei. Shi Yuan. Si Zishen ay anak mo rin. Shi Yuan. Tumahimik ka. Umalis ka. Tama. Mabilis na kutsilyo. Ginoong Chen, tulungan mo kami, Zhang pamilya. Hindi ko rin alam kung sino yung cute na iyon, na makakakilala kay Ginoong Wei. Pagkatapos nito, ano na ang gagawin natin? Walang kwenta ka. Hindi mo man lang magampanan ang maliit na bagay na ito. Alam mo ba, dahil sa'yo, magkakaroon ng mali sa buong plano ng prinsipe ng Shenbei. Prinsipe ng Shenbei. Plano ng prinsipe, gamitin natin ang pagkakataon para sugpuin ang pamilya Pei. At guluhin ang tubig sa Jiangzhou. Pagkatapos ay samantalahin natin, at kunin ang lahat ng sa pamilya Pei. Isang Zhang Tainyu, ay walang silbi na. Huwag ka nang magpalala ng sitwasyon. Halos nasira ang malaking bagay ng prinsipe. Kapag nagkamali ang plano, lahat tayo, ay mamamatay. Prinsipe ng Hilaga, iyon. Yung pamilya Pei. HMPH. Kailangan ng pamilya Pei na gawin ang lahat ng makakaya upang tuluyang makuha ito. HMPH. Prinsipe ng Hilagang Bayan. Sa nakaraang buhay, bilang isang guro, hindi ko naingatan ang aking pamilya. Ha ha ha. Pei Zuan, ikaw ay nasa dulo na ng iyong lakas. Sumuko ka na. Ikaw ay isang dakilang guro, hindi ka namin sasaktan. Ang pamilya ng hari ay nasa palasyo pa, basta't ako'y nabubuhay. Hindi na kayo ang dapat makialam. Sige. Magsimula ng panibagong buhay. Ayaw ko sanang makisangkot sa maduming mundong ito. Malamig ang puso ng tao. Mahina ang ugnayang pamilya. Huwag kang umiyak, Zuner. Hindi natatakot. Noon, gusto ko lang maging isang manonood. Tumingin ng malamig sa mga drama ng mundong ito. Kahit naiwanan ka ng buong mundo, lagi akong nandito para sa'yo. Ngunit ikaw, binuhay mo ako mula sa panaginip na nagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay. Mula sa araw na iyon,
Ako ay nagpasya na ikaw, ang tanging ina ni Pei Zuan. Ina. Mag-relax ka. Ang mga paghihirap na dinanas mo, sila ang may utang sa iyo. Lahat ng nawala sa iyo. Pei Zuan. Babalikan niya isa-isa para sa iyo. Ang pamilya ni Pei. Dapat nang palitan ang may-ari nito. Lumabas ka na sabihin. Pinuno ng hukbong pangseguridad sa Beijing, Wei Feng. Magpahayag. Tingnan ang Chen Xiang. Oh. Chen Xiang. Dahil alam mo kung sino ako, bakit ka pa naglalaro sa token? Sinundan kita hanggang dito, Wei Feng. Sinasabi mo sa akin, ako ba'y mahina at madaling maapi? Huwag nang uulitin. Oo. Ginoo, handa na ang liham. Dalhin mo ito. Bumalik ka na sa kabisera. Iabot mo ito ng personal sa emperador. Sabihin mo sa kanya. Tungkol sa Jiangzhou, ako ang personal na humahawak. Pagkatapos, dadalhin ang 3,000 mga sundalo pabalik sa Jiangzhou. Magpapalipas sa labas ng tahanan ng pamilya Pei. Walang utos ko. Kahit isang langaw ay hindi pinapayagang pumasok, ay, Ginoo. Patawarin ninyo ako sa aking pagkatapang. Sa inyong lakas, ang maliit na pamilya Pei, bakit pa kailangan ng mga sundalo ng kabisera? Sobrang dami ng iyong mga tanong. Isagawa. O kaya mamatay. Marami kang tanong. Ipapatupad. O kaya 3. Malaki. Ginoo. Pasensya na po, Ginoo. Ikaw, bakit mo ako niligtas? Sira na ang dantian ko, nasira na rin ang meridian ko. Ngayon, inutil na lang ako, dinadala mo ako pabalik. Para lang tawatoan mo ako. Para lang mapahiya ako. Mapahiya ka. Hindi ka nakarapat dapat. Hindi karapat dapat. Oo. Ngayon, inutil na lang ako. Wala na akong karapatang mapahiya mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ngayon ang pamilya Pei. Hindi ko gusto. Kaya naman. Naisip ko, may mas nakakaaliw pa kaya kaysa makita ang isang inalipusta ng pamilya, na tinatapakan ang lahat ng tao, at umupo bilang pinuno ng pamilya. Naisip ko, ano ang mas kawili-wili kaysa sa pagtingin sa isang itinakwil na anak ng pamilya, na nakatapak sa ulo ng lahat, at umupo sa posisyon ng patriarka. Ikaw ay isang baliw. Maaari kong iputol ang iyong mga meridian, at muling ay konekta ang mga ito. Ang nawasak na dantian ay maibabalik sa dati, kahit pa mas malakas kaysa dati. Ang kondisyon ay, sumunod ka sa akin, ang iyong buhay, lahat ng meron ka ay sa akin. Gusto mo ba? Sige. Zuan. Inay, pera na. Aalis ako na tutulungan ka. Ibalik ang lahat ng sa iyo. Sige. Ang pinuno ng pamilya ay matalino at makapangyarihan. Hindi alam ng Zhang pamilya ang kanilang halaga. Ngayon, hindi ba't sila'y sumusunod na? At ibinibigay ang pinakamayamang lupa sa silangan ng lungsod, nang walang laban. Matapos ang laban na ito, sa lungsod na ito, sino pa ang may lakas ng loob, na hindi magpakita ng respeto sa pamilya Pei?
Lahat ito ay dahil sa mga pinuno, na nagplano at nagpasya ng maayos. Halina, inumin natin ang kalusugan ng pamilya. Pagbati sa Pamilya Pay, muling magtagumpay. Ang maliit na Zhang pamilya ay ganito lang. Umupo ka na. Liu Ruiyan, ngayon ay isang malaking araw para sa Pamilya Pay. Masaya kami. Bakit ka nakasimangot at nagdadalamhati? Si Shi Yuan Zishan ay isang nahatulang tao. Walang laban, isang basura lang. Umiiyak na walang silbi. Wala na. Manganak ulit. Mga kaibigan, tama ang sinabi ng pinuno. Sige, magpatuloy tayo sa pag-inom ng tsaa. Magdiriwang para sa may-ari ng bahay. Pei Shi Yuan, bumalik na ako. Pei Zuan. Pei Zuan, ikaw, isang inutil na pinalayas sa bahay. Humarap ka pang sirain ang plaka ng Pei. Balak mong mag-alsa. Akala mong makakahanap ka ng tauhan para magawa ang gusto mo. Dito ay ang Pamilya Pay. Hindi ka namin papayag ang maghasik ng gulo. May sira ka mang katawan. Magrebelde ka. Anong klaseng tao kayo? Karapat dapat pa ba kayong magrebelde sa akin? Zuener. Huwag kang matakot, inay. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo muli. Pei Zuan. Alam namin ang iyong lakas. Babasagin ang plaka. Tungkol sa pagdukot kay Zizuan. Maaari naming kalimutan na ito. Basta makabalik ka lang ulit sa Pamilya Pei ngayon. Ikaw pa rin ang anak ko, si Pei Shi Yuan. Ako ang bahala. Bigyan mo ang iyong ina ng katayuang concubine. Habang inaasahan mong maupo bilang pinuno ng pamilya, maaaring itaguyod mo ang iyong ina. Sino ang may lakas ng loob magsalita? Walang masyadong problema sa nakaraan. Pei Shi Yuan, may nagkamali ka sa isang bagay. Dumating ako ngayon, hindi para makipag-usap sa inyo, kundi para ipaalam sa inyo. Simula ngayon, ang aking ina ay ang Panginoon ng Pamilya Pei. Hindi mo ako bibigyan, ako na ang kukuha. Tumahimik ka. Paano ka makikipag-usap sa may-ari ng bahay? Wala ka bang respeto sa nakakataas o sa nakabababa? Matagal ko nang sinasabi, kung tatanggapin ng Pamilya Pei ang nanay ko. O kaya, masisira ang buong angkan. Ang buong pamilya mo ay mawawasak dahil sa'yo. Talagang hindi mo alam ang iyong kalagayan. Akala mo ba nasa arena ka, nananalo ka, laban kay Zhang Tainyu na walang silbi, kaya't ikaw ay walang kapantay. At ako, isa sa 10 pinakamagaling sa mundo ng martial arts. Anino ng pagpatay sa Qingluan. Alam ko ang iyong galing, kaya nakapaghanda na ako. Lumabas ka na. Hukom. Pukpok ng bakal. Anino ng multo. Sila rin ay kabilang sa 10 pinakamagaling. Pei Zuan. Huling pagkakataon na ito para sa iyo. Lumuhad ka at kilalanin ang iyong lahi, kung hindi. 3. Ying Sha Qingluan. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Sayang naman, mas bilis ka pa sana. Kaya ba nating harangan ng sabay-sabay ang 3? Isang pilay, at isang may sakit. Sabay-sabay na nating paalisin. Narinig mo ba, bata? Itong 3. Pero sa mundo ng mga martial artist, ang mga kilalang tao, bawat isa, hindi magpapahuli sa iyong alalay. Pei Zuan, dahil sa usapin naming mag-ama, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon, luhod ka at humingi sa akin. Maaaring gawin ko, na magpakawala ng awa at patawarin ka. Kung hindi, sa Pamilya Pei, ngayon ay magiging lugar ng iyong kamatayan, ng iyong ina at anak. Zuener. Tanggapin na natin ang pagkatalo. Ayaw ng nanay na may mangyari sa'yo. Pei Shi Yuan, nilang ako para kay Zuener. Sa mundong ito, wala kang kailangang ipagkait sa sinuman. Pei Zuan, narinig ko ang sinabi ng iyong ina.
Agad kang lumuhad. Magbigay galang sa Panginoon ng pamilya at humingi ng tawad. Bakit ka natatawa? Nabaliw ka na ba sa takot? Akala nyo ba, bakit ako handang-handa, tawagin siyang Panginoon? Dahil, hindi ko kayang saluhin kahit isang atake niya, sa harap niya. Ako ay parang isang alitaptap, sa tingin nyo. 3 alitaptap, ay kayang talunin siya. Talagang nakakatawa. Hindi ito posible. Lakas ng loob na inilalabas. Paglakad sa hangin. Hindi ako naniniwala dyan. Tumayo ka. Sino ang nagpasimula sa'yo na tumayo? Inner energy. Ito ay tunay na enerhiya. Pagsasalin ng panloob na lakas sa tunay na enerhiya. Lumakad sa hangin. Kayo pala ay isang guro ng sining ng pakikipaglaban. Paano siya magiging ganon? Isang batang may kapansanan na 12 taong gulang. Ito na ba ang sinasabi sa alamat, na isang beses sa 100 taon, na guro ng sining ng pakikipaglaban? Mahal na guro, patawad. Kami may mata ngunit hindi nakilala ang dakilang bundok. Naka-offend kami sa guro. Dapat tayong humingi ng tawad. Tayo na. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, nakapag-isip ka na ba? Magpapasakop ba ako? O papatayin ang buong angkan? Paano ka magiging Grandmaster? Hindi ito pwedeng mangyari. Sino ka ba talaga? Hindi ka naman si Pei Zuan. Sino ako? Ako ay isang itinakwil ng pamilya. Na anak. Tama nga. Ikaw ay itinakwil na anak ng pamilyang Pei. Bakit mo gustong manghimasok sa pamilyang Pei? Pwesto ng ulo ng pamilya. Naghahangad ka sa pamilya Pei. Itong naluging pamilya Pei ay karapat-dapat bang hangarin ko? Bumalik ako. Dahil sa isang bagay lamang, nais ng ina na bumalik sa pamilya Pei. Kaya itong pamilya Pei, kinuha ko ito at ibinigay sa kanya. Ikaw na anak na pasaway. Ginoo ng pamilya, sa mundo ng martial arts, ang Grandmaster ang pinakamataas, dahil nga sa malaking anak na lalaki. Hindi, dahil si Zuan na ang manggagamot na maestro. Siya ang magiging pinuno natin. Kaligayahan natin ito. Oo, pinuno. May isang manggagamot na maestro na nakaupo. Kaya bakit kami, ang Pai, ang matatalo? Sa laban sa Zhang, na naghari sa buong Jiangzhou. Pakiusap, punong pamilya, mag-isip ka ng mabuti. Nabaliw na kayo. Isa siyang itinakwil. Paano mo maaring gawing punong pamilya ang isang itinakwil? Ano ang natitirang dangal ng pamilya Pei? Zhang Lingxiao, ikaw, ang lakas ng loob mo, na may kasama pang tao, na walang pahintulot sa bahay ng Pei. Ang tanyag na pamilya ng Pei sa Jiangzhou, ay tila isang grupo lamang, ng mga walang kakayahan, na marunong lamang lumuhad. Talagang pinapahirapan mo ako, Zhang. Napakaganda ng tanawin, puno ng karangalan, Ginoong Pei. Nandito ka pa rin, anong nangyari sa bahay? Bakit ang saya? Ito ay, para sa pagtanggap ng mga bisita. Ginoo. Zhang Lingxiao, Ginoong Chen. Bakit kayo pumasok sa bahay ng pamilya Pei sa gabi? Anong layunin ninyo? Ito po ay, matapang, pamilya Pei ng Jiangzhou, humihingi ng tawad sa pagkaantala.
Ang parusa. Sakay na. Sakay ng anong sasakyan? Ang hari. Hari ng Hilagang Bayan. Ano? Bayan. Hari ng Hilagang Bayan. Ayon sa alamat, ang may milyong sundalo, na nangingibabaw sa isang lugar. Ang ambisyosong prinsipe ng Hilaga, si Ginoong Chen. Hindi ko akalain na ikaw ay tao ng prinsipe ng Hilaga. Hindi nakapagtataka na ang pamilya Zhang ay naging ganito kabala. Ang mabuting ibon ay pumipili ng tamang puno upang magpahinga. Ganito lang kasimple ang dahilan. Hindi siguro hindi mauunawaan ni Panginoon Pei. Pei Shiyuan. Ngayon, prinsipe, nakikita ka na niya bilang pundasyon ng pamilya Pei sa isang siglo. Maaway ng prinsipe, bibigyan ka ng pagkakataon. Sumunod ka lang at ibigay mo na. Maiwasan ang kapahamakan ng pagkalipol. Kasama ang aking pamilya, Pei. Ibig sabihin ni Haring Prinsipe. Tama. Ang 30,000 kawal ko ay handa na. Lahat ay nakahanda. Kulang na lang ang hangin mula sa silangan. Kinuha ang ari-arian ng pamilya Pei para gawing pondo ng militar. Sinipsip ang lakas ng tao ng Jiangzhou. Bilang pinagkukunan ng sundalo, ako ay makakapagsimula ng digmaan. Pei Shiyuan, tinatatanong kita. Ang Hungarian makamit ang mundo. Ikaw ba ay magbibigay? O hindi magbibigay? Leader ng pamilya. Diyos ng prinsipe. Dapat ba nating? Oo, leader ng pamilya. Ang nakakaalam ng tamang panahon ay matalino. Ang pamilya namin, Pei, hindi kayang talunin ang 30,000 kawal ng prinsipe. Tumahimik ka. Ang pamilya namin, Pei, ay nanindigan sa Jiangzhou ng 100 taon. Hindi namin basta-basta ibibigay ng basta-basta sa salita ng iba. Gusto mo kaming pamilya Pei gawing alila mo. Ikaw ay nagkakamali. Prinsipe, magpahinga po kayo. Isang maliit na tao lang si Pei Shiyuan. Bakit mo kailangang madumihan ang iyong kamay? Mas mabuti pang ako na lang ang gumawa. Turuan kita. Itong matandang walang alam sa buhay na ta. Hua. Pei Shiyuan. Ang takdang araw ng kamatayan mo. Dumating na. Mamatay ka na. Ikaw ay nakakadiri. Nakakadiri, 2 laban sa 1 at nagtatago pa. Anong klaseng bayani ka? Tama, walang karangalan sa pagkapanalo mo. Prinsipe, itong matandang ito, matigas pa ang buto. Hayaan mong sirain ko siya. Pei Zuan. Ano man ang mangyari. Dugo mo ay mula sa pamilyang Pei. Apelyido mo ay Pei. Pakiusap. Iligtas mo ang pamilya Pei. Iligtas mo ang pamilya Pei, please. Ito ang utos ng pinuno ng pamilya Pei. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Pei. Kung nais mong iligtas ang pamilya Pei, hayaan mong gawin ng iyong ina ang kahit ano. Babae ng bahay. Amang. Buong pamilya ng Pei ay sayo. Zuener.
Sa huli, siya ay pamilya ng Pei. Ipagkatiwala. Sa'yo na. Shi Yuan. Yes Yuan. Zuaner. Zuaner, tingnan mo siya agad. Anong nangyari sa kanya? Hindi na makakaya. Pero ang enerhiya sa tanang dan at dagat ng enerhiya ay nawasak ng isang sipa ni Zhang Lingxiao. Lahat ng meridian ay naputol. Mula ngayon, isa na siyang walang silbi. Walang silbi. Prinsipe, putulin ang ugnayan. Dapat talagang alisin siya. Hintayin mo ako. Samahan mo siya sa daan. Matandang aso, pumunta ka na. Huwag. Sa harap ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na pumatay? Kahit na si Pei Shiyuan ay walang silbi na, siya pa rin ay walang silbi ng pamilyang Pei. Ano kayo? Karapat dapat bang galawin siya? Kapangyarihan ng guro, ito ang kapangyarihan ng guro, napakalupit nito. Kami ay handang maglingkod sa guro, bilang pinuno ng pamilya. Iangat ang taong ito pababa. Isang napakagaling na guro sa edad na 12. Ganito silang mga likas na talino. Kung maisasama sa ilalim ng aking pamumuno, sa buong mundo, sino pa ang makakalaban sa akin? Yung taong hinahanap ko, walang pangalan, walang larawan, tanging isang pangalang lang. Tinawag siya ng inyong kamahalan na sikreto. Ako po ay bumabati sa inyo, Ginoo. Puno ng pamilya. Noong nakaraan, ako'y nalito. Marami akong nagawang pagkakamali. Umaasa akong inyong patawarin. Kayo ang tunay na pag-asa ng pamilya Pei. Ikaw ang tunay na haligi ng langit. Puno ng tahanan. Noon, ako'y hindi nakilala ang dakila. Maraming nagawa kong pagkakamali. Patawarin mo ako, puno ng tahanan. Malugod na tinatanggap ang bagong puno ng tahanan. Ang kapangyarihan ng amo ay walang katulad. Sa buong mundo, walang katulad. Kami ay handang maging alipin ng amo. Handang sumugal sa buhay. Walang pagtanggi kahit sa 1,000. Umalis ka na. Ito na. Guro. Ano ang ibig mong sabihin niyan? Ako'y matanda at bobo. Pei Zuan, huwag kang sobra-sobra. Kahit papaano, kaming iyong mga kamag-anak, sa iyong katawan, may dugo ng pamilya Pei. Ngayon ay may problema ang pamilya Pei. Bilang isang guro, hindi mo ba kami tutulungan? Ihahatak mo kaming lahat sa kapahamakan. Oo, Panginoon ng tahanan. Tayo ay isang pamilya. Hindi mo kami maaaring balewalain. Ikaw ay bahagi ng aming pamilya Pei. Ang tanging pag-asa. Isang pamilya. Oo nga. Kailan ko pa nasabi? Ako ang pinuno ng pamilya Pei. Pinuno ng pamilya. Ito. Nasa iyong kamay. Ikaw. Siyempre, ikaw ang pinuno ng pamilya Pei. At, ito ang ating pamilya Pei. Na may daang taong tradisyon. Tama nga, tradisyon. Ako at ang aking ina. Nang pinalayas ako mula sa pamilya Pei. Bakit hindi kayo sumusunod sa mga patakaran? Nang ibalik ko ang aking ina. Kilala niyo ako bilang isang miyembro ng pamilya Pei. Dala ko ang tanda na ito, para lamang ito sa aking ina, upang makuha ang nararapat sa kanya. Zuaner, anong ginagawa mo? Inay, wala siyang alam sa kahit ano. Simula ngayon, siya, si Suwan, siya ang magiging bagong Panginoon ng bahay ninyo. Ito. Hindi pa siya dumating, puno ng bahay. Kakaiba, talagang kakaiba ito. Si Suwan ay isang simpleng babae, at siya ay inabandona ng aming pamilya. Isang inabandonang asawa. Paano siya magiging puno ng bahay? Hayaan mo siyang maging pinuno.
Pei Zuan, nabaliw ka ba? Isang taong walang kakayahang makipaglaban, na may sakit, bakit siya ang mamumuno sa pamilya Pei? Oo, paano mangyayari yon? Hindi maaaring baguhin ang mga alituntunin ng mga ninuno. Paano siya magiging pinuno ng pamilya bilang isang babae? Kailan kayo nagkaroon ng karapatan na makipag-ayos sa akin? Dahil, sa tingin ninyo, hindi kayang maging pinuno ng pamilya ng aking ina. Hindi na kailangan pang ituloy ang pamilyang Pei. Hindi na kailangan pang ituloy ang pamilyang Pei. Hindi. Naintindihan ko na ang mali ko, guro. Naintindihan ko na ang mali ko. Huwag niyo akong patayin. Huwag niyo akong patayin. Zuener, hindi. Puno ng tahanan. Dahil kay Zuener, pakawalan mo na ako. Hindi na ako muling manggahaz. Puno ng tahanan, pakiusap. Handa kaming igalang si Suwan. Hindi. Igagalang ang matandang ginang bilang puno ng tahanan. Handa kami. Zuener. Huwag. Ina. Nilapastangan ka nila, dapat silang parusahan. Zuener. Sila pa rin ay iyong mga kamag-anak. Ayaw ng ina na magdusa ka para sa akin. Ang paratang na pumatay sa sariling pamilya. Zuener. Anak, pakiusap. Palayain niyo sila. Tandaan mo, ang buhay niyo ay ibinigay ng ina ko. Paano? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ng amo mo. O kaya naman, mas matibay pa ang tuhod ninyo, kaysa sa buhay. Bakit hindi kayo yumuko? Salamat sa kabutihang hindi ka pinatay ni Madam. Maraming salamat, Ginang. Kung ganito ang pakiramdam ninyo, ang aking ina ay isang simpleng babae. Hindi siya maaaring maging pinuno ng tahanan. Kung gayon, ang posisyon ng pinuno ng tahanan, ay siya na ang gaganap. Zuan, kumusta ka? Mayroon bang nasaktan sa iyo? Walang anuman. Ang kanyang sugat, naayos ko na ng maayos. Maraming salamat, Ginoo ng bahay. Salamat sa pagliligtas kay Zuan, Ginoo ng bahay. Nagpapasalamat si Yuyan sa inyo at bumaba ng ulo. Simula ngayon, si Pei Zishan ay magiging ginoo ng bahay ng Pei. At ang aking ina, ay ina ng ginoo ng bahay ng Pei, ang nag-iisang puno ng tahanan. Sino pa ang may opinyon? Kami ay sumusunod sa utos. Magandang araw, punong pamilya. Magandang araw, puno ng tahanan. At ang aking ina, ay ang ina ng punong pamilya ng Pei. Ang nag-iisang pangunahing ina ng pamilya Pei, sa pamilya. May iba pa bang opinyon? Susunod kami sa utos. Magandang araw, pinuno ng pamilya. Magandang araw, pangunahing ina. Dapat ganito na nga. Bakit pa kailangang masira pa ang ilang mga buto? Bumangon ka na. Isang mahusay na pagbabago ng kapalaran. Mula sa araw patungo sa ulan. 100 taong angkan, na nilalaro sa kanyang mga kamay. Batang henyo. Talagang pambihirang talento. Humahanga ako sa iyo. Isang 12 taong gulang na maestro ng Wu daw. Talagang hindi ko pa naririnig. Hindi ko pa nakikita. Ang pamilya Pei ay walang mata. At pinabayaan nila ang isang tunay na dragon sa labas ng pinto. Nakakatawa at nakakalungkot. Nakakatawa, nakalulungkot. Nakakatawa at nakakalungkot. Pei Zuan. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Mas malaki pa kaysa sa maliit na Jiangzhou at sa pamilya ni Pei. Mas malawak na oportunidad. Sumunod ka sa akin. Kung papayag ka. Mula ngayon, ang pamilya ni Pei, aking siniguro.
Ang iyong ina. Aking hahanapin ang mga tanyag na doktor para sa kanyang paggamot. Lahat ng nais mo. Ibibigay ko sa iyo. Kapag natapos na ang aking mga plano, ikaw na ang magiging nasa ilalim ko. Iko'y gagawing general ng pagtatanggol ng kaharian, na mangangasiwa sa buong hukbo. Sa ilalim ng tao, sa ibabaw ng 10,000 tao, kumusta ka na? Prinsipe, mag-ingat ka. Hindi pwedeng pabayaan. Ang batang ito ay may matinding puso at tapang. May malalim na alitan ng aking pamilya, ang Zhang. Huwag itong pagkatiwalaan. Mag-isip ka, Ginoo. Patawarin mo ang aking galit, Ginoo. Bodeg, ano ang alam mo? Isang master ng martial arts. Ang halaga nito ay katumbas ng 100,000 sundalo. Isang tao lamang ang mayroon sa buong mundo. Kukunin ko na. Pei Zuan, nakita mo na ang aking sinseridad. Ngayon, sabihin mo sa akin. Ang iyong sagot. Ako. Hindi kailanman nakikisama sa mga rebelde. Hindi kailanman nakikisama sa mga rebelde. Mahal na emperador, inang reyna. Nasaan kayo? Kuya. Bakit? Bakit? Tinanong mo ako kung bakit. Siyempre iyon ay, para sa trono, para sa buong mundo. Kung hindi si Pei Zuan, akala mo ba? Saan nanggaling ang mga rebeldeng ito? Ipagbibigay alam po, Ginoo, namatay na si Pei Zuan. Sa mundong ito, nasa kanya na ang prinsipe. Uulitin ko. Alam mo ba, ano ang mangyayari kapag tumanggi ka sa akin? Sabi ko na. Hindi ako kailanman nakikisawsaw sa mga rebeldeng tagapakinig. Dahil, ang mga rebeldeng, dapat silang lahat parusahan. Dapat silang lahat parusahan sa aking buhay sa digmaan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang bata na walang kaalam-alam sa mundo. Pei Zuan. Bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Sumunod ka. O kaya, hindi tatanggapin ang inuman, pipilitin ka pang uminom. Kung gusto mong mamatay, ako na ang bahala sa'yo. Gumagapang na espiritu, ikaw na ang dapat lumaban. Siya ay nasa top ng listahan sa mundo ng mga martial arts. Buhay na patay. Ginoo, patayin ang isang tao mula sa Pei. Bakit kailangan mong gawin ito ng personal? Pei Zan, ngayon, ang iyong pamilya ay mawawasak. Dugo para sa dugo. Patayin. Qingluan. Bumagal na ang iyong espada. Mamatay ka na, cute na bata. Ikaw ang cute na bata. Tapos na, tapos na. Ang yaman ng pamilya Pei sa loob ng 100 taon, nawasak na sa kamay ng batang ito. Pei Xuan, sinisisi kita sa pagiging bayani mo. Ngayon pati ang aking Zuaner ay maaari mong ikapahamak. Talaga kang malas. Ginoo. Walang kakayahan ang iyong lingkod.
Page 1. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa likuran. Mamatay ka. Lahat kayo, mamatay kayo. Zuener, delikado. Mamatay ka. Lahat kayo, mamatay kayo. Zuener, delikado. Ang galing ng batang guro. Talagang lalo kitang pinahahalagahan. Pero ano naman ang halaga nito? Pei Zuan, kahit gaano ka pa kalakas, isa ka pa ring tao. May 300,000 na bakal na kabayo ang aking hukbo, kahit na ikaw ay Diyos. Maaari kong gamitin ang buhay ng tao. Papatayin kita ng buhay. Mas mabuti pa, na sumuko ka na ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon, na maging higit sa iba. Ngunit mas mababa sa isa. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Patayin mo siya. Gawin mo siyang pira-piraso. Pira-piraso. Ginoo. Lahat ng ito ay dahil sa batang ito, na masyadong matigas ang ulo. Wala tayong kinalaman dito. Nais naming sumunod sa inyo, Ginoo. Para sa inyo, handa kaming magtrabaho ng mabuti. Oo nga, Ginoo, handa kami. Lahat kami ay handa. Matagal na naming hindi gusto ang maliit na ito. Hindi kami pabor dito. Pakiusap, Ginoo, tulungan mo kami. Pei Zuan, nakita mo ba ito? Ito ang iyong pamilya, Pei. Hindi pa ako nagsimula, naging mga aso na kayo sa akin. Ngayon ikaw, ay isang walang silbing pinuno lang. Bakit pa kayo makikipaglaban sa akin? Kayo. Mga walang backbone, mga inutil na walang silbi. Mula ngayon, umalis ka sa pamilya Pei, hindi na magiging Pei. Ano ka ba? Isang batang walang muwang. Gusto mo kaming paalisin sa pamilya Pei. Tingnan mo ang sarili mo. Sino pa ang kasama mo? Naiintindihan mo ba ang saloobin ng tao? Ikaw, nawala na ang suporta ng lahat. Oo, wala na tayo. Ang pamilya Pei ay isang walang laman na shell. Ano ang gagamitin mo bilang pangulo? Walang sumusuporta sa iyo. Mas marami ba ang tao kumpara sa akin? Ayos lang din. Marami na rin akong tao. May narinig akong bagay. Pei Zuan, yung tao mo. Nasaan ang tao mo? Sinasabi ko, utak mo ba? Nabali ata sa takot, nagsasalita ng kalokohan. Tama, isang taong pinalayas namin sa bahay, na akala mo ay may halaga. Wala akong interes na makipagpalitan ng salita sa batang ito. Lahat ay ibigay sa akin. Walang dapat iwanang buhay. Pahirapan siya hanggang sa mamatay. Oo. Zuener, mag-ingat ka. Sino ang nagsabi na walang tao sa pamilya Pei? Mga daga na nagtatago at lumalabas. Patayin sila para sa akin. Sino ba kayo talaga? Bakit kayo naglakas loob na sirain ang aking mga plano? HMPH. Sino kami? Hari ng Hilagang Bayan, nag-alsa ka laban sa amin. May balak kang magrebelde. Kami, syempre, ay kumikilos para sa langit, upang patayin ka, rebelde, mga makatarungang tao. Magandang kumilos para sa langit, gusto kong makita. Kayong mga daga na nagtatago at lumalabas. Anong karapatan, na pag-usapan ng salitang katarungan sa harap ng hari? Ito ay isang half-step master. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang half-step master ay maaaring biglang magkamalay at maging master. At saka, mayroon siyang 1,000,000 sundalo. Ganyang kombinasyon, kahit na ang isang tunay na manggagamot, mahihirapan siyang makaligtas. Ngayon,
Akala mo pa rin bang kaya mong pigilan ako? Isang pangkat ng mga walang alam sa kamatayan na langaw. Ngayon, aalis na kayo. Sa ganitong edad, isa pa ring kalahating hakbang na mistry. Sa huli, inutil ka pa rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Kalahating hakbang na mistry. Ikaw. Sa 1,000,000 hukbo, gusto kitang durugin. Ang guro ay hindi kayang labanan ang kanyang ningning. Nang aapi ka sa akin, hari, ako. Ang anay ay nananatiling anay. Ikaw ay wala kundi mas malakas na kaunti. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ako ay isang prinsipe. Ako ay isang prinsipe ng kasalukuyang dinastiya. Ikaw ay isang karaniwang tao lamang. Pinatay mo ako. Ikaw ay nagtatangkang magrebelde. Dapat kang parusahan kasama ang iyong buong angkan. Siya ay isang simpleng tao. Hindi siya karapat-dapat na pumatay sa iyo. At ako naman. Nagmamalaki sa harap ng inyong majesty. Mabuhay ang aming hari. Mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Mabuhay ang aming hari. Mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Paano kayo nakarating dito sa Jiangzhou, inyong majesty? Prinsipe ng Hilaga. Inaasahan na ng Ginoong Chen Siyang ito ng matagal na. Mag-aaklas ka, na may masamang balak. Inatasan kami na dumating, na may layuning inspeksyon. Ngunit sa katotohanan ay para sa paglipat ng mga sundalo. Kahit ang kanyang kamahalan, ay matagal nang naghihintay sa labas ng Jiangzhou City para sa iyo. Sino ang nagtutukoy sa sarili bilang tinutukoy? Palabasin mo siya. Pakita mo sa akin. Sino ang nasa likod ng plano laban sa akin? Matagal na kitang hinahanap. Naririnig ko lang ang pangalan mo. Ngunit hindi pa kita nakikita. Ngayon, sa wakas, nakita na kita. Aking lihim na anyo. Lihim na anyo. Lihim na anyo. Ayon sa alamat, isinulat ang 3 estratehiya sa hangganan ng lihim na anyo. I see. Pei Zuan, nabaliw na, tiyak na nabaliw ang mundong ito. Ang kapatid kong lalaki, ay isang misteryosong tao na kahit ang emperador ay dapat igalang. Paano? Nagtatanong kayo kung tama ang paningin ko. O kung kaya ba ni Chen Siyang? Hindi kami matapang. Kami ay hindi matapang. Ngayon, ilalagay ko ang salita dito, para marinig ng buong mundo. Makita si Chen Siyang na parang nakikita si ako. Sa utos ni Chen Siyang, ito ang aking utos. Kung sino ang nais niyang patayin, patayin niya. Walang kinakailangang dahilan. Suriin mo ng mabuti, sugo. Kung papatayin mo ako, nakatayo ako sa labas ng bayan kasama ang 300,000. Ang hukbo ng Shenbei ay walang lider. Tiyak na magkakaroon ng rebelyon. Pinatay mo ako, nakatayo ako sa labas ng lungsod kasama ang 300,000. Ang hukbo sa Hilaga ay walang lider. Tiyak na magkakaroon ng rebelyon. Sila ay magiging mga bandido. Gulo sa Jiangzhou. Sa panahong iyon, ang mga tao ay magdurusa. Ang Jiangzhou ay tiyak na magiging ilog ng dugo. Talaga. Ginoo. Hindi maganda, Ginoo. Sabihin mo na kung ano ang nangyari. Ang ating malaking hukbo, nasa labas ng lungsod, napalibutan. Lahat ng panig ay puno ng mga sundalo. Tapos na ang mga kapatid. Tayo ay tapos na. Hari ng Hilaga, si Ginoong Chen Siyang ay may pambihirang talino. Matagal na niyang inaasahan na gagamitin mo ito bilang banta. Inatasan kami. Nagtayo ng bitag sa labas ng lungsod. Ang 300,000 hukbo mo. Ngayon ay parang isda sa loob ng palanggana. Mahihirapan ng makaligtas. Ikaw.
Kailan ka nagsimulang? Ikaw. Sino ka ba talaga? Akala mo. Bakit ko papayagang? Ikaw na palyang. Tumakbo ng ganito katagal dito. Huwag mong hayaang ipakita mo lahat ng baraha mo. Lahat ng lihim mo. Yung 30,000 tropa mo. Magtipon ng lakas. Paano ko naman mahuhuli kayong lahat? Para tuluyang mawalan ka ng pag-asa. Sumpa. Ikaw ay isang sumpa. Dalhin siya. Ilagay sa bilangguan ng langit. Maghintay ng hatol. Oo. Mahal na hari, pakiusap. Mahal na hari, pakiusap. Mahal na hari, pakiusap. Mahal na hari. Tagasalita, ako. Hindi. Hinahanap kita ng maraming taon. Ngayon ko lang nakita. Dito ko lang nalaman kung ano ang haligi ng bansa. Sumama ka sa akin pabalik sa kabisera. Ipinapahayag kong ikaw ay magiging kanang kamay ko. Gagawin kitang hari. Kasama mo, pamahalaan ang malawak na lupain na ito. Mahal na Ginoo, 3 estratehiya sa hangganan. Natapos ko na ang revolusyon sa Hilaga. Nakapayapa na ako. Natapos na ang aking misyon. Shen Xiang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ang mundong ito? Hindi pa rin ito kasing laki ng pamilya ni Pei sa buong mundo. Ano ang kaugnayan ko sa iyo? Ngayon. Gusto ko lang makasama ang ina. Sige na, pinapangakuan kita. Laging ilalagay ang posisyon ng tagapagmana sa iyo. Itago mo ng mabuti ang utos. Ang makita ang utos na ito ay parang makita ako. Sa napakalawak na mundo na ito, maaari kang pumunta kahit saan. Ginoo. Ikaw ang tunay na anak ng kilin ng pamilya Pei. Ginoo. Ginoo, hindi natin nakilala ang Taishan. Huwag mong ipagkamali ang sarili mo sa amin. Ginoo. Ang inyong Panginoon, nandito. At ito, ay ang inyong ginang. Bakit kayo lumuhad sa akin? Mula ngayon, mananatili ako sa pamilya Pei. Nanunood sa inyo, upang maging tunay na haligi ng bansa ang pamilya Pei. Dahil pinapasan ko ang kahit kaunting paghihirap ng nanay ko. Sa harap, magalang. Sa likod, salungat. May mga di nararapat na pag-iisip. Kami ay naghihintay. Opo, Nai, Ginoo Maestro.